Nararamdaman mo ba minsan na nanghihina ang mga binti mo? Napapansin mo bang hirap ka ng balansihin ang sarili mo lalo na kapag naglalakad sa madulas na sahig o kapag umaakyat at bumababa ng hagdan? Hindi ka nag-iisa. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas nito. Ang pangamba na madapa, ang takot na mawala ng sariling kakayahan na gumawa ng mga simpleng bagay tulad ng pagkuha ng tubig sa kusina o ang pag-iwas sa paglalaro kasama ang mga apo dahil sa pangambang mawalan ng balanse ay isang masakit na realidad. Maaari nitong baguhin ang ating araw-araw na buhay, palitan ang kalayaan ng pangamba at ang kagalakan ng pagiging dependent. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong simple, masarap na sikreto na madalas nating makikita mismo sa ating kusina na makakatulong upang baguhin ang lahat na nito? Sa video na ito, sisilipin natin ang 7 superfoods o superfoods na may kakayahang palakasin ng husto ang inyong mga binte at dramatikale na pagbutiin ang inyong balanse. Ibinabalik ang kumpiyansa at kalayaan na inyong pinahahalagahan. Hindi ito mga kakaibang sangkap na mahirap hanapin, kundi mga pamilyar na pagkain na kinain na siguro ng ating mga lola at lolo sa loob ng maraming henerasyon. Manatili po kayo hanggang dulo dahil may bubunyag akong isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo at makakatulong ang malaki sa inyong paglalakbay tungo sa mas malakas na mga binte at mas mahusay na balanse. Mula sa mga pagdududa at pangamba na yon, simulan nating tuklasin ang unang superfood na makakatulong sa atin. Alam nyo ba, kung naghanap tayo ng pampalakas ng buto at kalamnan, hindi na natin kailangan pang dumayo. Nasa bakuran lang natin o sa palengke at napakamura pa. Ang una nating superfood ay walang iba kundi ang malunggay. Ang malunggay o Moringa oleifera ay hindi lamang basta isang gulay. Ito ay tinatawag na miracle tree dahil sa dami ng sustansyang taglay nito. Punong-puno ito ng vitamina A, vitamina C, vitamina E, at mga mineral tulad ng calcium, potassium at iron bukod pa sa mataas na protina. Isipin ninyo, ang isang tasa ng malunggay ay may mas maraming vitamin C kaysa sa orange, mas maraming vitamin A kaysa sa carrots, at mas maraming calcium kaysa sa gatas. Kaya naman, bakit ito mahalaga para sa ating mga binti at balanse? Una, ang calcium ay pundasyon para sa malakas na buto. Habang tayo ay tumatana, ang ating mga buto ay nagiging marupok na nagpapataas ng panganib ng bali. Ang sapat na calcium mula sa malunggay ay nakakatulong na panatilihing matatag ang ating mga buto na sumusuporta sa ating mga binti mula sa loob. Pangalawa, ang potassium na taglay ng malunggay ay mahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina ng kalamnan at pamamanhid na direktang nakakaapekto sa ating kakayahang lumakad at panatilihin ang balanse. Ang protina naman ay kailangan para sa pagbuo at pag-aayos ng mga tissue ng kalamnan na kritikal para sa pagpapanatili ng lakas ng binti. Dagdag pa rito, ang malunggay ay mayaman sa antioxidants at may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga na kadalasang nararanasan ng mga nakatatanda. Kung mas kaunti ang sakit, mas madali tayong makakilos. Paano natin ito isasama sa ating diet? Napakadali. Ilagay ang malunggay sa inyong tinola, sinigang o kaya ay ihalo sa munggo. Maaari rin itong iprito kasama ng itlog para gawing torta o isama sa lumpia. Kahit ang mga pinatuyong dahon ng malunggay ay maaaring gawing tsaa o isama sa smoothies. Naalala ko ang lola ko, halos lahat ng lutuin niya ay may malunggay at hanggang sa huling hininga niya, malakas pa rin siyang maglakad at alagaan ang kanyang halamanan. Talagang may kakaibang kapangyarihan ang malunggay. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang pamilyar na pagkain na halos araw-araw nating nakikita sa kusina, ang itlog.
Kung iisipin, ang itlog ay simple lang. Pero sa likod ng simpleng itsura nito ay isang powerhouse ng nutrisyon, lalo na para sa ating mga kalamnan at buto. Ang itlog ay isa sa pinakamahusay na pinagmumulan ng kumpletong protina. Ang ibig sabihin nito, naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids na hindi kayang gawin ng ating katawan at kailangan nating makuha mula sa pagkain. Bakit ito napakahalaga para sa ating mga binti at balanse? Habang tayo ay tumatanda, may natural na pagkawala ng masa ng kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ang pagkawala ng kalamnan, lalo na sa mga binti, ay direktang sanhi ng panghihina at pagkawala ng balanse. Ang sapat na paggamit ng protina, tulad ng mula sa itlog, ay critical para sa pagpapanatili, pag-aayos at pagbuo ng mga kalamnan. Ito ay tulad ng gasolina para sa ating mga makina. Kung walang sapat, hindi tayo makakagalaw ng maayos. Bukod sa protina, ang itlog, lalo nga ang yolk, ay mayaman din sa vitamin D na napakahalaga para sa absorbsyon ng calcium at phosphorus, dalawang mineral na mahalaga para sa malakas na buto. Ang vitamin D ay mayroon ding direktang papel sa paggana ng kalamnan at balanse. Ang kakulangan sa vitamin D ay nauugnay sa panghihina ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Kaya't ang regular na pagkain ng itlog ay hindi lamang nakakatulong sa pagbuo ng kalamnan, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng matibay na buto na dalawang napakahalagang pundasyon para sa malakas na binti at mahusay na balanse. At ang maganda rito, ang itlog ay abot kaya at napakadaling ihanda. Maari itong lutuin sa iba't ibang paraan, nilaga, prito, scrambled o gawing omelette na may kasamang malunggay. Isang itlog lamang sa isang araw ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong lakas. Tandaan, ang mga lumang paniniwala tungkol sa kolesterol ay na-update na. Para sa karamihan, ang moderate na pagkonsumo ng itlog ay ligtas at nakakatulong pa sa kalusugan. Napakasarap isipin na ang mga simple nating pagkain ay may ganitong kabisang hatid, hindi ba? Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang kahanga-hangang pagkain na madalas natin nakikita sa ating hapagkainan, lalo na kung nasa probinsya tayo o sa mga karaniwang kainan. Ito ay walang iba kundi ang isda, partikular ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids, tulad ng sardinas, mackerel o tuna. Ang isda ay hindi lang masarap, ito ay puno ng mataas na kalidad na protina na kailangan ng ating mga kalamnan. Ngunit ang nagpapagaling talaga sa isda ay ang kanyang omega-3 fatty acids. Bakit ito napakahalaga para sa ating mga binti at balanse? Ang omega-3 ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakakaranas ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga, lalo na sa mga tuhod at bukhong-bukhong. Kapag masakit ang kasukasuan, natural lamang na iwasan natin ang pagkilos, na sa kalaunan ay magpapahina sa ating mga binti at magpapababa ng ating balanse. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, ang omega-3 ay nakakatulong na gawing mas komportable ang pagkilos na naghihikayat sa atin na maging mas aktibo. Bukod pa rito, ang protina sa isda ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan. Tulad ng itlog, nakakatulong ito na labanan ang pagkawala ng masa ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda. Mayaman din ang ilang isda tulad ng sardinas sa vitamin D at calcium na mahalaga para sa buto. Para sa ating mga Pinoy, napakadaling isama ang isda sa ating diet. Maaari itong ihawin, prituhin o ilagay sa sinigang. Ang sardinas sa lata ay napaka-accessible at abot kaya at mayaman pa rin sa omega-3. Naalala ko nun, palaging sinasabi ng nanay ko na kumain ng isda para lumakas. At totoo nga pala ang sinasabi nila. Ngayon, magpatuloy tayo sa isa pang paborito nating root crop, ang kamote o sweet potato. Marahil ay iniisip ninyo,
paano nakakatulong ang simpleng kamote sa pagpapalakas ng binti at pagpapahusay ng balanse. Ang kamote ay hindi lamang basta pampabusog. Ito ay isang mahusay na pinagmumulan ng complex carbohydrates na nagbibigay ng matagal na enerhiya sa ating katawan. Hindi tulad ng simpleng asukal na mabilis magbigay ng enerhiya at mabilis di mawala. Ang complex carbs sa kamote ay dahan-dahang inilalabas. Kaya't nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na enerhiya para sa ating mga kalamnan at utak. Ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas at pagiging aktibo sa buong araw na nagpapababa ng pagod at panghihina na maaaring humantong sa pagkawala ng balanse. Bukod sa enerhiya, ang kamote ay mayaman din sa potassium, isang electrolyte na mahalaga para sa tamang paggana ng kalamnan at nerves. Ang sapat na potassium ay nakakatulong na maiwasan ang muscle cramps at fatigue na karaniwang problema ng mga nakatatanda. Mayroon din itong vitamin A at fiber na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Maaari nating kainin ang kamote na nilaga, gawing kamote Q o isama sa ginataan. Napakasarap at napakabilis itong ihanda. Ang ating mga ninuno ay umasa sa kamote para sa kanilang lakas at panahon na para tayo rin ay makinabang sa simpleng yaman na ito. At ngayon, dumako tayo sa isa pang mahalagang likido na kadalasang iniuugnay sa pagkabata, ngunit napakahalaga pa rin para sa ating mga nakatatanda. Ang gatas. Kung titingnan natin, ang gatas o anumang fortified milk alternative tulad ng soy milk o almond milk ay isang kumpletong package para sa ating mga buto at kalamnan. Ito ay pangunahing pinagmumulan ng calcium at vitamin D, dalawang critical na nutrient para sa ating kalansay. Ang calcium ang pangunahing bumubuo sa ating mga buto. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga buto ay unti-unting lumiliit ang density, isang kondisyon na tinatawag na osteoporosis na nagpapataas ng panganib ng bali lalo na sa mga binti at balakang. Ang sapat na paggamit ng calcium ay nakakatulong na panatiling matibay ang ating mga buto na sumusuporta sa ating kakayang lumakad at balansehin ang sarili. Ang vitamin D naman ay tulad ng susi na nagbubukas sa pinto para makapasok ang calcium sa ating mga buto. Bukod dito, ang vitamin D ay mayroon ding direktang papel sa lakas ng kalamnan at koordinasyon na direktang nakakaapekto sa ating balanse. Ang gatas ay naglalaman din ng mataas na kalidad na protina na tulad ng nabanggit natin kanina ay mahalaga para sa pagpapanatili at pagbuo ng kalamnan. Isang baso ng gatas araw-araw o paggamit ng gatas sa inyong kape o oatmeal ay maaaring magdulot ng malaking benepisyo. Para naman sa mga may lactose intolerance, mayroon ngayong mga lactose-free na gatas o kaya ay mga plant-based milk na fortified din ng calcium at vitamin D. Ang mahalaga ay makuha natin ang sapat na sustansya mula rito. Napakasarap magkaroon ng matibay na buto at kalamnan na sumusuporta sa ating bawat hakbang. Talaga namang napakayaman ng ating kalikasan at kusina sa mga pagkaing pampalakas. Hindi ba? Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa huling dalawang superfoods na makakatulong sa inyo. Ang ika-6 na superfood na ating tatalakayin ay isang staple sa hapagkainan ng mga Pilipino, ang manok. Lalo na ang mga lean parts nito tulad ng dibdib ng manok. Kung pinag-uusapan ng protina na madaling hanapin at lutuin, ang manok ang isa sa pinakamabilis nating naiisip. Ang manok ay isa sa pinakamahusay na pinagmumulan ng lean protein. Ibig sabihin, mataas sa protina at mababa sa taba, lalo na kung aalisin ang bala. Bakit ito napakahalaga para sa ating mga binti at balanse? Simple lang. Ang protina ang building blocks ng ating mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay unti-unting nawawalan ng kakayahang magbuo at mag-ayos ng mga kalamnan ng kasing bilis ng dati. Kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na protina, mas mabilis tayong mawawalan ng masa ng kalamnan na direktang magpapahina sa ating mga binti at magpapataas ng panganib ng pagkahulog.
Ang sapat na paggamit ng protina mula sa manok ay tumutulong na mapanatili ang ating muscle mass, sumusuporta sa lakas ng binti, at ang papahusay ng pangkalahatang mobilidad at balanse. Ito ay tulad ng pagpulo ng gasolina sa kotse. Kung kulang, hindi ito aandar na maayos. Ang manok ay napaka-versatile din sa pagluluto. Maaari itong gawing adobo, tinola, nilaga o kaya ay ihawin. Ang pagpili ng mas malusog na paraan ng pagluluto tulad ng pag-ihaw o pagpakulo sa halip na pagprito ay makakatulong din sa ating pangkalahatang kalusugan. Naalala ko ang mga paboritong lutuin ng lolo ko na lagi may manok at talagang malakas pa rin siya maglakad at magtrabaho sa bukid hanggang sa kanyang pagtanda. Tunay ng malaking tulong ang pagkain ng manok para sa lakas ng ating mga kalamnan. At para sa huli, nulit hindi ang pinakahuli, ang ikapitong superfood na napakadalas nating nakikita, lalo na tuwing Biyernes sa ibang tahanan, ang monggo o mung beans. Ang monggo ay isa sa mga pinaka-underrated na superfoods, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ito ay isang napakagandang pinamumulan ng plant-based protein na isang magandang alternatibo sa karne. Bukod sa protina, mayaman din ang monggo sa dietary fiber, iron, potassium, at iba't ibang B vitamins. Bakit ito mahalaga para sa ating mga binti at balanse? Una, ang protina sa monggo ay sumusuporta sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan tulad ng iba pang pinabumulan ng protina. Kung hindi ka mahilig sa karne o itlog, ang monggo ay isang napakagandang alternatibo. Pangalawa, ang fiber content nito ay nakakatulong sa malusog na panunaw. Kung maayos ang ating digestion, mas mahusay nating naa-absorb ang mga nutrients mula sa ating kinakain na nagpapataas ng ating pangkalahatang enerhiya at sigla. Ang potassium sa munggo ay mahalaga rin para sa paggana ng kalamnan na nagpapababa ng tsansa ng cramps at nagpapahusay ng lakas. Ang iron naman ay critical para sa pagdadala ng oxygen sa ating mga kalamnan na mahalaga para sa kanilang function at endurance. At ang B vitamins ay sumusuporta sa metabolism ng enerhiya na nagbibigay sa atin ng lakas na kailangan para sa pang-araw-araw na gawain at paggalaw. Ang munggo ay napakaabot kaya at madaling lutuin. Maaari itong gawing ginisang munggo na nilalagyan pa ng malunggay para sa dagdag na sustansiya o gawing ginataan. Ito ay isang kumpletong at nakapagpapalusog na pagkain na makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas maraming enerhiya at mas malakas na mga binti. Aking mga kaibigan, nakita natin kung gaano kahalaga ang malunggay, itlog, isda, kamote, gatas, manok at munggo sa pagpapalakas ng ating mga binti at pagpapahusay ng ating balanse. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng mga kakaibang sangkap, kundi sa pagyakap muli sa mga simpleng yaman ng ating sariling lupa. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang masarap, kundi abot kaya at napakadaling isama sa ating araw-araw na pagkain. Tandaan, malit na pagbabago sa ating kinakain ang susi sa malaking pagpapabuti sa ating kalusugan at kaligayahan. Bawat subo ng pagkaing ito ay isang hakbang patungo sa mas malakas, mas matatag at mas malayang buhay. Huwag nating kalimutan na ang ating katawan ay ating templo at ang wastong nutrisyon ay ang pinakamabuting pangangalaga na maibibigay natin dito. Ang pagkain ay gasolina, ngunit ang tunay na sikreto sa pagpapanatili ng lakas ng binti at balanse ay hindi lang nakasalalay sa kung ano ang kinakain natin, kundi sa kung paano natin ito isinasama sa ating araw-araw na pamumuhay. At ang pinakamalaking surprise ay ang pagiging masaya at pagiging aktibo sa simple at maliliit na paraan araw-araw ay kasabay ng mga pagkain na ito. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo, kundi ang paglalakad, paghahalaman o pagsasayaw kasama ang mga apo. Ang tunay na sikreto ay ang kombinasyon ng sustansya, sapat na tulog at regular na paggalaw, kasamang pag-iwas sa pag-upo ng matagal. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay hindi ito nakadepende sa edad. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating isip. Ang pinakamabisang superfood ay ang ating positibong pananaw
sa buhay. Ang pagkain ay gasolina, ngunit ang positibong pananaw ang nagpapaandar sa makina ng ating katawan na gumana ng husto. Kaya't ang pagiging positibo, masaya at may layunin sa buhay ay ang ultimong superfood na magpapalakas sa inyong kalooban at magpapanatili sa inyong katawan na malakas, aktibo at matatag. Kung may sarili kayong superfood na nakatulong sa inyong mga binti at balanse, ibahagi niyo po sa comment section sa ibaba. Gusto namin marinig ang inyong mga kwento. Kung nakita ninyo makakatulong ang video na ito, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang tips para sa inyong kalusugan. Tandaan, ang buhay ay isang regalo. Sulitin natin ang bawat araw ng may lakas at saya. Mabuhay ng buong buo sa bawat edad. Hanggang sa susunod.